ano, hapon na ako nakapagsimula mag-video, no. Hindi ko alam, parang wala ako sa mood kanina eh. Pero hapon may nag-comment kasi, no. Ano ba daw yung kwento ko nung bago pa lang ako sa Shopee, yung mga early days ko. So pag-usapan natin yan. Another day, another delivery. Deliver muna ako. Shopee po, please. Ngayon kasi iba na eh, no? Parang systemized na rin kasi pagka may bago sa amin dito sa Santa Rosa, no? Kung sa ka ma-area, doon ka na. Ayun na yung area mo, kapisaduhin mo lang. Then 14 days. 14 days kang magdadala ng 80 parcel, no? Hindi ka pwedeng lumagpas doon. So pwede kang mas mababa sa 80 pero hindi pwedeng lumampas ng 80 yung takbo. Ayun yung bago ngayon, no? Dati kasi nung ako yung bago, no, unang takbo ko 60, pangalawang araw 80, pangatlong araw 160. No, at saka nagpalipat-lipat ako ng area nun. Na area ako sa ibang barangay, siguro mga 5-6 na barangay yung na-areahan ko bago ako makarating dito sa mismong area ko, no. Ilang area yan dinaanan ko, ilang barangay yan palipat-lipat ako. Ganun kasi dati kung saan ka may tapon eh. Kulang tong barangay na to, dito ko diyan mo tumakbo, bukas iba na naman ang tatakbuhin mo, susunod na iba na naman ang tatakbuhin mo. Putang na. Wawa. Kasi walang talagang dami din talagang parcel. Ganon dati. Ngayon hindi na pwede yun. Tsaka nasisita na yung mga rider TL. Sa Shopee yan nasisita na yung mga rider TL pag bumabagsak yung mga bago. So mas madali na ngayon kaysa dati. Talagang kawawa ka talaga dati. Bibigyan ka ng takbo isang buong barangay. Hayop ba? Kawawa. Deliver muna ako. Nung nag-start kasi ako sa Shopee, so dati pa yon, no? Mga 3 years ago basta isang hub kami, tapos ang dami talagang bayan. So magsisimula sa Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, San Pedro. So 5 bayan sa isang hub. So pakarami naming rider talaga, no? Sobrang dami. Pero alam ko nung start ko dun sa Shopee, parang naglilinis na lang ang Calamba nun kasi nakalipat na sila ng hub. Nakalipat na sila. Shopee po, Emily. Bayad na po. Ito. As in, pagpasok mo doon, sobrang dami talagang tao, sobrang daming rider, at sobrang dami din ng parcel. Kasi alam ko nagkaroon ng problema ang Shopee noon Santa Rosa Hub kasi yung mga nauna sa akin nagkikwento sila, puta ko ibigay sa yung takbo, yun na yun. Kasi yun yung buong Santa Rosa takbuhin mo. Tapos may mga rider daw ng Santa Rosa na pinadala ng San Pedro, pinapunta na pinag-deliver ng Calamba. So marami, magulo talaga. Tapos yun nga, unting-unting nagkaroon na ng sariling hub per bayan. So yun na nga, dito sa Santa Rosa, dalawa na yung hub, Balibago at saka Santa Rosa hub, no. Napahiwalay na kami. So yun, mahirap dati nung kasi hindi pa parang ang gulo ng sistema noon magulo talaga nung bago pa ako, no. Kayo ba, parang bang kwento nyo nung bago kayo? So yun nga, na pandemic pa noon, mga panahon na yon, no, uso pa yung COVID. Talagang may nangyari ding hindi maganda noon, no. Kasi anong nangyari noon,
Syempre, 4 na bayan kaming naiwan doon. San Pedro, Cabuyao, Santa Rosa, tsaka Binyan. Ang nangyari pa noon, guys, yung dalawa kasi 'di ba dati sa sa kaming SPX dati, sa hub pa kami nagre-remit. Ang nangyari noon, nadali ng COVID yung isa. Hindi ko lang maalala kung si Ma'am G yata yun. Si Ma'am G, si Ma'am G nga. So na karoon siya ng ng COVID noon. Tapos isa lang talaga yung yung sa remittance. Minsan may mga tumutulong pero hindi talaga sapat kasi sa dami naming rider. Isipin mo, papasok ako noon 7, lalabas ako ng hub 12, mag-i-start ako alas 2. Tanga na, matatapos ako noon mga 8-9 PM. Putang na, pagdating ko sa hub noon, yung on hold tsaka remit, ang labas ko na noon alas 2 na madaling araw. Grabe talaga, guys. Pag nag on hold ka, remit ka ng alas 9, ang labas mo alauna, alas 2 ng madaling araw. Tapos pasok na naman noon. Nagsabi na ako doon sa nagpasok sa akin. Sabi ko, pre, hindi ko na kaya. Magre-resign na ako sa ganito. Hindi kaya ng katawan ko. Parang hindi kakayanin yung ganitong style. Tapos sabi niya na tiis-tiis nga lang daw, no? Okay din daw yan. Nagkaroon nga lang daw talaga ng problema. So naayos naman yun. Tapos kumahan na yun yan. Nagkalipatan na ng mga hub. Ayun, mahirap talaga nung dati. So ngayon kasi isipin mo, papasok ngayon sa Shopee sa amin pagpasok mo, may area ka na agad, kakabisaduhin mo lang, tapos 80 parcel lang ang dala mo for 14 days, parang training mo. O di ba? Tanga na. Hindi ka tulad dati, putang na, sinalpakan ka agad ako nung nung una ako nakarating dito sa Tagapo noon. Putang ina nga. Papapamura ako unang salpak ko, buong Tagapo tinakbo ko. Alam niyo, wala kang idea sa area, biglang ang buong Tagapo takbo mo. Tapos si 160 ata dala ko nun. May kasalanan niyan si Araneta. Hayop ka, Araneta. Mabulunan ka sana. Deliver mo na. Kaya masasabi ko, yung mga rider na nagsimula nung pangit yung sistema talaga ni Shopee, yun talaga yung mga matitibay talaga yung mga legit na veterano, no? Kumbaga yung mga bago ngayon, dali-dali na nga lang ang gagawin nyo, nag-iiyakan pa, nagre-resign, nahihirapan daw sila. So dapat hindi ganon, no? Kasi kung maririnig nyo naman yung kwento ng mga lumang delivery rider, diba, pati bayan talaga noon ngayon kasi madali na Remo, unang araw mo, ito yung tatakbuhin mo, ayun na yung area mo, kung ano ibigay sa'yo, yun na yun. 14 days tatakbuhin mo yun, 80 parcel. Ina mo, sarap nun. Hindi na ako nakakaranas niya 80. Uuwihan ko yan. Kalabi na mga kasama ko. Kung yan walang 100 ng takbo ko, pauwiin nyo na ako, bigay nyo na sa iba. Hindi ko alam pero siguro nasanay lang ako na marami. Kayo ba? Ano ba mga kwento nyo nung bago kayo? Basta marami nung nangyari nung bago pa ako. Pabila, soft drinks. Yossi. Kaya kung yung mga old gods ni Shopee dito, no, yung mga 4 years na yung tinatagal kay Shopee, yung mga putang ina, mga veterano yan, mga sinubok na lang panahon niya. Kaya huwag niyo basta-basta yung mga yan. Say hi. Mga kaibigan ko dito sa Howard, mga nahihiya. Up! Dati talaga hindi ka makakareklamo kung ano talaga yung bibigay yung takbo sa'yo, yun na yung ganun dati. Kaya isang beses pa nga tinatakbo ko ng Balibago, alas 3 ako nakapag-umpisa 1:48.
Tuta, binalik ko 108, nakabahig pa. La, hindi na kaya. Hindi ko na alam yung area. Kaya yung mga panahon bago-bago pa ako. Sabi nga sa inyo, nung pangit pa yung sistema noon. Ngayon maganda-ganda na. So, pabor na sa mga bago. Shopee, Rochelle. So yun, bago ko tapusin itong video to, syempre, hindi naman pare-pareha sa pagpapatakbo ng hub, no? Yun, i-share ko lang, syempre, yung nangyari sa akin sa Santa Rosa Hub at yung bagong sistema ngayon na umiiral sa Balibago Hub. So, yung mga ano, no? Yung mga rider na umabot pa nung pangit pa yung sistema, yun, syempre, hindi man na-meet yung expectations natin, no, sa magandang pamamalakad, pero syempre unti-unti yan, magpasalamat na lang din tayo at may nagbabago at may pagbabago, no, sa mga sistema ng warehouse, no? So most of you ni-agree sa akin, sasabihin nyo supply. Oh, andyan na tayo. So nasa proseso naman tayo ng ng tawag dito, ano bang tawag dito sa improvement, no? Maraming i-improve pa, no? May mga na-improve na at marami pang i-improve, no? So syempre hindi naman kagad lahat yun sabay-sabay may improve lahat, no? So ano yan, baby steps, no? Hakbang-hakbang lang yan. Hindi pwedeng tumalong ka kagad dun sa gusto mo mangyari, ano? May proseso dyan. So yun, ingat ang lahat, no? Tulad ng paalala ko sa inyo, mag-iingat kayo lang. Kamusta ka nung bago ka sa Shopee? Kwento mo naman.